Mainit-init at umuusok-usok pa. Bagong lutong ginisang gulay na may kaunting baboy para sa makulay na buhay. Pero paano kung sabihin namin sa inyo na ang mga gulay na ito di na raw kinailangang bilhin dahil ang mga ito nakuha lang daw sa basura? Talaga ba? Dumpster diving ang tawag sa paghahanap at pagkalkal sa dumpster o basurahan. Ito yung nakita natin doon sa gulayan. Ng mga itinuturing na patapon na pero mapapakinabangan pa pala. Yan daw ang pinagkakaabalahan ng ka-wonder nating si Karen. Nahumaling din tayo sa panonood ng YouTube, saka nakikita ko talaga yung mga kapwa nating mga Pilipino na nagda-dumpster sa ibang bansa. Dito tayo sa may mga gulay-gulay. O diba, ang palaya again. O, kunin natin ito. Doon ako nagkaroon ng idea na bakit hindi ko gawin dito sa Pilipinas ang ganito. At least na may papakita ko sa buong mundo rin kung anong meron tayo na pwede pagpakinabangan kung sakasakali. Bilin rin daw ng lolo at lola niya, dapat walang tapon sa pagkain. Mga panahog natin mamaya sa Kaya si Karen, hanggat maaari, hindi nagsasayang ng pagkain. Kaya nang malamang uso ang dumpster diving sa ibang bansa, agad niya raw itong sinubukan sa kanilang palengke sa Lingayen, Pangasinan. At ang kanyang pakay, mga prutas o gulay. Takpan muna natin ito. 3 taon na nga raw niya itong ginagawa at anya talagang laking tipid daw talaga. Ngayong gabi, ipasisilip sa atin ni Karen kung paano niya gawin ang dumpster diving. Pero bago sumabak sa tambakan, si Karen nagsusuot muna ng protective hand gloves, neon vest at sombrero. Tara, dumpster tayo. Ayan ka-wonder, nandito na tayo kung saan nag-opisina si Mariang Basurira. Ito yung trabaho natin sa gabi. Kung saan magliligtas tayo ng mga gulay na itinapon ng mga tindira. May mga sili, ito yung mahal. Ang dami. Para lang tayo nag-grocery ba? Diba, sayang? Mapupunta lang ito sa dump site sa Tarlac. Kung hindi natin kukunin, may mga sitaw-sitaw. Pa, ang dami. Sayang naman. Gamit ang pinaghalong tubig, baking soda at suka, binababad niya sa palanggana ang mga nakuha niyang gulay at prutas para masigurong malinis ito. Pero I wonder, ligtas nga bang kainin ng mga gulay at prutas na galing sa tambakan? Kung hindi talaga may iwasan yung mga ganitong pagkakataon, kinakailangan ay piliang mabuti yung mga prutas at gulay. At be sure na wala siyang mga signs of spoilage at maayos pa yung kondisyon nito. Hugasan itong maigi at lutuing mabuti sa mataas na temperatura para mamatay yung mga mikrobyo. But then again, hindi pa rin tayo makakasigurado kasi nga galing mismo siya sa basurahan. Pero para kay Karen na 3 taon nang nagda-dumpster diving, kahit minsan, di naman daw sila nagkasakit dahil sa pagkain. Laking pasalamat pang araw niya dahil dito, hindi nagugutom ang kanya.